Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Super Devo Uling System. Kabanata 2581 mayroon ding mga gantimpala para sa pagpapanumbalik ng system. Source Stone. Ano yun? Luo-luo, alam mo ba ang bagay na ito? Hindi maiwasang magtanong ni Yezuan. Oo, Young Master, bagamat ang Source Stone na ito ay walang katulad na magandang epekto gaya ng Origin Divine Crystal, ito rin ay isang magandang bagay na hindi mabilang na beses na mas mahusay kaysa sa Spirit Stone. Noong kontrolado ako ng Order, patuloy nilang binigay sa akin ang Source Stone na ito, kaya mabilis kong napabuti ang aking cultivation. Isang pay na nahulog mula sa langit. Nagsalubong ang mga kilay ni Yezuan, ang bagay na ito, kahit anong tingin mo dito. Parang kakaiba. Shenmue Sword Squire, tingnan natin kung ilang kahon pa ang mayroon tayo. Nagpatuloy si Yezuan sa pag-order, at pagkatapos matanggap ang utos ni Yezuan, ang Shenmue Sword Attendant ay nagbukas ng 6 na magkakasunod na kahon, maliban sa Mayday, na lahat ay puno ng Source Stone na ito. Gayunpaman, nang bubuksan na ng Shenmue Sword Squire ang ika-7 kahon, biglang lumitaw ang isang boses. Huwag mong tingnan, lahat ito ay Source Stones, pati na rin ang iba pang cultivation resources, dahil ikaw ay trial disciple ng aking guardian, at sa mahabang panahon, hindi ka tinutulungan ng resources, then, these resources will be used as compensation for you. Remember that the trial was started, fast improvement your cultivation, and after reaching the realm Supreme God. Ang boses na ito ay tila nagmula sa lahat ng direksyon, at tila sa mga tainga lamang ni Yezuan. Sa isang iglap, talagang nagkaroon ng nakakatakot na pakiramdam si Yezuan. Anong uri ng cultivation ang taong nagsasalita? Ito ay isang pangungusap lamang, ngunit maaari itong makaramdam ng napakalaking pressure kay Yezuan. Ang tunog ay lumitaw at naglaho ng mabilis, na parang hindi kailanman lumitaw. Ngunit at least, alam ni Yezuan ang dahilan kung bakit lumitaw ang mga bagay na ito dito. Ito pala ay para sa kanyang sarili. Sa sandaling ito, kahit na si Yezuan ay nagkaroon ng mapait na pakiramdam na hindi niya magawang ngumiti, hindi niya akalain na ang napakaraming Source Stones, at pagkatapos ay ginawa ang kanyang sarili ng labis na takot, ay mga bagay lamang para sa kanyang sarili. Bahagyang natigilan si Yezuan, pagkatapos ay kaway-kaway ang kanyang kamay, kinuha niya ang kalahati ng mga kahon na iyon, at para sa natitirang kalahati, natural na naiwan sa kanila. Dahil ang mga bagay na ito ay para sa akin lahat, kung gayon hindi na natin kailangang maging magalang, maaari mong kolektahin ang ilan sa mga ito bilang mga mapagkukunan ng paglilinang, at magsikap na makapasok sa Supreme God Monarch Realm sa lalong madaling panahon. Tumango ang ikatlong babae, kahit na si Luo-luo ay nasa Supreme God Monarch Realm, ngunit pagkatapos ng lahat, ito ay ibinigay ni Yezuan, kaya natural niyang tatanggapin ito. Ang sistema, ang mga mapagkukunang ito, maaari mong mabawi. Ding, nag-prompt ang system, kailangan lang ng third para maka-recover. Okay, since that's the case, then, makaka-absorb ka ng energy at maka-recover ng mabilis. Sinabi ni Yezuan sa system, ang mga Source Stone na ito ay talagang napakabihirang, ngunit para kay Yezuan, ang pinakamalaking epekto ay para lang mapadali ang kanyang pag-aayos ng system. Kung tutuusin, ang malaking bahagi ng lakas ni Yezuan ay nagmumula sa sistema. Kung ang sistema ay hindi maibabalik, kung gayon si Yezuan ay hindi maaaring sumabog sa lahat ng kanyang lakas sa pakikipaglaban. Sa sandaling ito, natural na dadalhin ni Yezuan ang mga Source Stone na ito sa system para sumipsip ng enerhiya, at pagkatapos ay mabilis na magising. Sa utos ni Yezuan, isa-isang ang Source Stones ay direktang ginawang enerhiya at hinihigop ng system. Gayunpaman, ang prosesong ito ay alam lamang ni Yezuan mismo, at hindi makikita ng iba ang mga pagbabago sa Tiankunring ni Yezuan. Bagamat walang kasing daming guardians gaya ng orderly, may mga pakinabang din ang pagkakaroon ng mas kaunting tao, tulad ng kasalukuyang Yezuan, at ang Source Stone na natanggap niya ay malamang na sapat na para sa daan-daang orderlies o mas maraming tao na gumamit nito. Habang naglalakad patungo sa daan pabalik, hinihintay ni Yezuan ang prompt ng system. Lamang kapag ang sistema ay ganap na nabawi, pagkatapos ay ang lakas ni Yezuan ay maaaring mapabuti sa mahabang panahon.
Sa wakas, naisip ang pagpapahusay ng sistema, at sa pagkakataong ito, nagdala rin ito ng hindi inaasahang kagalakan kay Yezuan. Ding, ang system ay nag-uudyok, ang sistema ay may sapat na enerhiya, at ang pag-aayos ay kumpleto na. Ding, nag-uudyok ang system, sapat na ang enerhiya ng system, matugunan ang mga kondisyon ng pag-upgrade, at automatikong simulan ang pag-upgrade ng system. Ding, ina-upgrade ang system. Isang blessing in disguise, tuwang-tuwa si Yezuan, hindi niya akalain na sa pagkakataong ito, hindi lang maibabalik ang sistema, kundi maa-upgrade pa. Hindi na kailangang sabihin, ang mga benepisyo ng pag-upgrade ng system ay natural na hindi na kailangang sabihin, inaabangan ito ni Yezuan, hindi ko alam kung anong uri ng mga hindi inaasahang benepisyo ang may dudulot niya sa kanyang sarili pagkatapos ng pag-upgrade ng system sa pagkakataong ito. Sa makatuwid, hindi man lang nilalamon ni Yezuan ang mga source stone na iyon, dahil gusto ni Yezuan na maghintay hanggang makumplito ang pag-upgrade ng system upang makita kung paano magagamit ang source stone. Sa walang katulad na pag-asa ni Yezuan, sa wakas ay tumunog ang prompt ng system. Ding, nag-prompt ang system, kumpleto na ang pag-upgrade ng system. Ding, nag-prompt ang system, binabati kita sa host, kumpletuhin ang nag-iisang nakatagong gawain, nasira ang system at nananatili, at makukuha mo ang nag-iisang super peerless na gift pack. Ding, system prompt, na kumpleto ang pag-upgrade ng system, ang pag-update ng system store, ang mga reward sa system task ay mas detalyado, ang pag-update ng base ng impormasyon ng system. Ang isang serye ng mga senadoryas ay patuloy na nagri-ring, at ang matagal nang nawawalang sistema ay nagpalakas ng tono. Sa panahong ito ng mahinang sistema, si Yezuan lang mismo ang nakakaalam kung gaano ito kahirap. Sa kabutihang palad, ngayon ang sistema ay sa wakas ay nakabawi. Pagkatapos, ipinahihiwatig din nito na maaaring simulan muli ni Yezuan ang galit, at bumuti ang kanyang lakas. Ang mga senadoryas sa system ay nagpapatuloy sa mahabang panahon, ngunit ang mga ito ay karaniwang upang mapabuti ang detalyadong pag-update ng pag-upgrade. Kung tungkol sa gantimpala, mayroon lamang, at iyon ang tanging nakatagong misyon, na nasira at pagkatapos ay nakatayo. Ang tanging super reward, ang Peerless Pack. Narinig pa lang ni Yezuan ang pangalang ito, nalaman na rin ni Yezuan na natatakot siya na sa pagkakataong ito, tiyak na makakakuha siya ng masaganang gantimpala. System, buksan ang Peerless Package. Ding, nag-prompt ang system, matagumpay na nabuksan ng host ang Peerless Gift Package, pagbati sa host para sa pagkuha, isang espesyal na treasure chest, at 3 infinite flip gift pack. Realm level enhancement lottery ng 1 beses. Gumuhit kasama ng walang limitasyong mga antas ng kagamitan. Isang random na swordsman na gift pack. Walang limitasyong flip pack. Bahagyang natigilan si Yezuan, anong uri ng pakete ng regalo ito. Kahit na ito ay iba pang mga gift pack, maaaring hindi pa ito nakuha ni Yezuan noon, ngunit at least alam niya kung ano ang gamit kapag narinig niya ang pangalan, ngunit itong walang katapusang flipong gift bag, si Yezuan ay medyo hindi maintindihan. System, ano ang silbi ng walang katapusang flip pack na ito? Paano ito gumagana? Ding, nag-prompt ang system, unlimited flip package, tuwing magbubukas ang host ng isa, hanggat nakuha ang reward, pagkatapos ay maaari kang magpatuloy sa pagbukas hanggang sa hindi mabuksan ang regalo. Pakitandaan na ang gift package na ito ay maaaring mapalawak ng walang katapusan, ngunit habang ang host ay nanalo ng mas maraming beses, pagkatapos ay ang posibilidad na manalo ay bababa. Bahagyang natigilan si Yezuan, pakiramdam na hindi pa rin niya masyadong naiintindihan, ngunit dahil mayroong 3 infinite na flip gift pack, mas mabuting magbukas ng isa ngayon. System, buksan muna ang isang infinite reversal package. Kasama ang pangalan ni Yezuan, isang maselang gift bag ang lumitaw sa harap ng mga mata ni Yezuan, casual na iniabot ito ni Yezuan, at agad na binuksan ang gift bag. Ding, congratulations sa host sa pagkuha ng isang anti-scale armor at 2 second flip gift pack. Kabanata 2582 oras ng lottery. Ang inverse scale armor, ang armor na gawa sa inverse scales ni Shenlong, ay napakalakas sa depensa. Mukhang wala naman itong silbi, bagamat gawa ito sa kabaligtaran na kaliskis ng dragon, ngunit mayroon lamang itong kakayahan sa pagtatanggol. Para kay Yezuan,
wala itong silbi, pakete ng regalo. Ding, please choose, host. This time, it's a choice of 2. Isa lang sa 2 gift pack ang may reward. Tumango si Yezuan at binuksan ang isa pang gift bag. Ding, congratulations sa host, nakakuha ka ng isang Origin Divine Peel at 3 gift packages para sa pangalawang flip. Ang Source Peel ay makakatulong sa host na mas mabilis na maunawaan ang source power. Ang bagay na ito ay hindi masama, pagkatapos ng lahat, kailangang maunawaan ni Yezuan ang kapangyarihan ng pinagmulan ngayon. Bagamat ang karamihan sa mga tao ay nagsisimula lamang na matanto ang kapangyarihan ng pinagmumula ng batas pagkatapos nilang maitaas sa pinakamataas na Diyos, ngunit ito ay tiyak na dahil dito, kung napagtanto ni Yezuan ang kapangyarihan ng pinagmumula ng batas sa kaharian ng emperador, kung gayon ang epekto ay tiyak na magiging mas mabuti. Higit pa rito, sa huling pagkakataon na napagtanto niyang Chaos Ban ay isang hakbang na lang ang layo ni Yezuan mula sa pagmaster ng pinagmulan ng batas. Sa Origin Divine Peel na ito, natural na magiging kapaki-pakinabang ito. Kaya, sa pagkakataong ito isa ito sa 3 pagpipilian. Oo naman, nang iniisip ito ni Yezuan, tumunog ang system prompt. Ding, please choose, host. This time, it's one of 3 choices. Sa 3 package, isang package lang ang may reward. Pumili ng isa sa 3. Isa sa 3 pagkakataon. Gayunpaman, ang posibilidad ay mataas pa rin. Tiningnan ito ni Yezuan ng mahabang panahon, ngunit ang 3 pakete ng regalo ay eksaktong pareho, at walang pagkakaiba. Sa ganitong paraan, makakapili lamang si Yezuan sa pamamagitan ng swerte. System, pipiliin ko ang gitna. Ding, sinenyasan ng system na pipiliin ng host ang tamang pakete ng regalo sa pagkakataong ito, at tapos na ang lottery. Hindi pinili, bahagyang natigilan si Yezuan. System, paparating na ang isang flipong gift package. Masasabing medyo kawili-wili ang flipong package na ito. Siyempre, bukod sa kawili-wili, ang pinakamahalagang bagay ay talagang hindi alam ang maibibigay niya. Kung ikukumpara sa iba pang mga pakete ng regalo, maaari ka lang makakuha ng isang reward. Sa flip package na ito, hanggat ikaw ay mapalad, maaari kang makakuha ng ilang mga reward. Pagkatapos ng lahat, ayon sa teorya, ang flip package na ito ay maaaring matanggap ng walang katiyakan. Kung tutuusin, sa tuwing may regalo siyang bag na may pabuya, at hanggat maaari niyang makuha ang gantimpala, pagkatapos ay maaari niyang ipagpatuloy ang pagtanggap ng bag ng regalo. Sa makatuwid, ang flip package na ito ay maaaring theoretically makuha ng walang katiyakan. Bukod dito, sa paghusga mula sa gantimpala na ito, tila ang mga gantimpala sa flipong package ay hindi masyadong maliit. Ding, congratulations sa host sa pagkuha ng Ice Soul Divine Needle, at congratulations sa host sa pagkuha ng 2 flip gift pack. Tuldok tuldok tuldok. Hindi nagtagal, ang 3 flip gift bag ay binuksan lahat ni Yezuan. Gayunpaman, kahit na ang gantimpala na ito ay mabuti, hindi ito angkop para kay Yezuan. Hindi naman masama ang flipong package na ito, ngunit sa pagkakataong ito ay talagang masama ang swerte ni Yezuan. Dahil sa huling 2 gift pack, hindi ito pinili ni Yezuan sa pangalawang pagkakataon. So, malas lang ang masisisi. Gayunpaman, hindi nalulumbay si Yezuan. Pagkatapos ng lahat, ang tunay na mabigat na pag-aangat ay nagsimula na ngayon. Appetizer lang ang flipong gift package. Kaharian, ang magic na sandata ng walang limitasyong kalidad. Random na swordsman. Ang 3 bagay na ito ang pinaka-pinahahalagahan ni Yezuan. System, buksan ang realm gift package. Ito ay isang magandang bagay na direktang makakapagpabuti sa kaharian ni Yezuan, paanong hindi masasabik si Yezuan. Ding, ang system ay nag-uudyok, ang gantimpala ay iginuhit. Binabati kita sa host para sa pagkuha ng 3 espesyal na upgrade na table task na ginawa ng system. Ding, ang system ay nag-uudyok, ang pag-upgrade ng medicinal peel ay maaaring direktang mag-upgrade ng host sa isang rango, na maaaring magamit sa anumang sitwasyon. Ding, sinenyasan ng system na ang pag-upgrade ng peel ay maa-upgrade lang ang host sa pinakamataas na God Emperor realm. Saglit na natigilan si Yezuan, ngunit mabilis na naunawaan ang mga benepisyo ng tabletang gamot na ito, ibig sabihin, ito ay para lamang sa paglusot sa kaharian.
Kapag ang God Emperor Realm ay na-upgrade sa Supreme God Sovereign Realm, sa huling yugto, kailangan munang makabisado ng isang source law bago ang promosyon. Ngunit kung hindi pa nakabisado ni Yesuan ang batas ng pinagmulan, ang pag-upgrade na ito ng medicinal pill ay maaaring pilitin ang kaharian ni Yesuan na umunlad, at sa gayon, makakuha ng random na kahulugan ng pinagmulan ng batas sa parehong oras. Sa parehong paraan, kapag ang Supreme Divine Sovereign ay na-upgrade sa Supreme Divine King, magagamit din ni Yesuan ang upgrade pill na ito para makalusot sa block. Masasabing mas kapaki-pakinabang ang tatlong upgrade pill na ito kaysa direktang i-upgrade si Yesuan ng tatlong level. Maingat na inilagay ni Yesuan ang tatlong gamot na ito sa Chenkun Ring. Ngayon, hindi kapag kinukuha nila ang mga ito, ang mga kapaki-pakinabang na bagay ay dapat na natural na gamitin kapag kailangan nilang gamitin. System, buksan ang Random Sword Attendant Gift Package. Dapat talagang baguhin ang Sword Attendant ni Yesuan. Ding, nag-prompt ang system, binabati kita sa host, nakuha ang Chaos Sword Servant. Chaos Sword Attendant, isang espesyal na Sword Attendant na pinalamutian ng mga batas ng kaguluhan. Ang Sword Attendant na ito ay immune sa mga pag-atake mula sa lahat ng puwersa ng batas, at sa parehong oras, ay may malakas na pisikal na kakayahan sa pag-atake. Immune sa lahat ng batas. Tama, ang mismong batas ng kaguluhan ay ginagamit upang ayusin ang kaguluhan ng batas, kaya normal na ang Sword Servant na pinalapot ng batas ng kaguluhan ay immune sa lahat ng pag-atake ng batas. Gayunpaman, sumunod na natigilan si Yesuan, dahil hindi niya makita ang Chaos Sword Attendant, at kahit na ginamit niya ang kanyang Divine Sense para maramdaman ito, hindi niya maramdaman kung nasaan ang Chaos Sword Attendant. Ang Chaos Sword Attendant na ito ay may espesyal na talento na talagang nakatago. Ibig sabihin, halos imposible na siyang mahanap. Malaki ang epekto ng naturang Sword Attendant, kaya natural na hindi na kailangang magsabi pa. May isang huling pakete, na ang Unlimited na Equipment Package. Walang pinakamataas na limitasyon, na nangangahulugan na walang pinakamataas na limitasyon sa kalidad na ito, kahit na si Yesuan ay gumuhit ng isang ultimate artifact, hindi ito imposible. Gayunpaman, sa sandaling ito, medyo nag-alinlangan si Yesuan. Walang limitasyon sa pagkuha ng magic weapon. Kung tutuusin, may ganoong pagkakataon lang. Isang kasinungalingan ang sabihin na hindi kinakabahan si Yesuan. Pinatatag ni Yesuan ang kanyang isip, tiningnan ang bag ng regalo sa kanyang harapan, at sa wakas ay piniling buksan ito. System, buksan ang Unlimited Equipment Package. Tahimik na naghintay si Yesuan para sa resulta sa kanyang puso. Masasabing si Yesuan sa ngayon ay parehong nasa sabik at lubhang kinakabahan. Ding, ang system prompts, congratulations sa host, Unbounded. Ano, natigilan si Yesuan, ano ang walang hangganan? Ang magic weapon na ito. Kinuha ang uji sa kanyang mga kamay, nalaman ni Yesuan na isa lamang itong bola ng liwanag. Inamin ni Yesuan na ang liwanag na ito ay sobrang misteryoso, ngunit ano ang silbi ng gayong grupo ng liwanag? System, bilasan mo, ipaliwanag mo kung ano ang silbi nitong Unbounded. Ding, ang system prompt, Unbounded, ay ang singularity. With Unbounded, there are infinite possibilities. The host can integrate Unbounded into the devouring space. In this way, the devouring space can really become a complete world, and there is no difference with the outside world, difference. Ito ba ang singularidad? Kabanata 2583, Pagharang sa daan upang mahanap ang kamatayan. Sinasabi ng alamat na sa simula ng mundo, ito ay isang maliit na singularidad lamang. Sa paglawak ng singularidad na iyon, ang magulong mga batas sa loob ay nagsilang ng 4 na ultimate artifacts. Ang 4 na ultimate artifact ay nagpatuloy sa pagpapahusay ng kaguluhang iyon, at patuloy na lumawak, kaya ang unang Panginoon ng mga Diyos ay isinilang. Ang unang pinuno ay walang katulad na makapangyarihan at lumikha ng hindi mabilang na mga powerhouse. Ang patuloy na pagsisikap ng mga powerhouse na ito ay sa wakas ay lumikha ng God Realm ngayon at ang hindi mabilang na mga lihim na kaharian. Posible kayang kung ano ang nasa kamay ni Yesuan ngayon ay ganoong buhay. Ang hawak ngayon ni Yesuan ay isang mundo. Nagulat si Yesuan sa kanyang puso, ngunit alam din niya na kahit na ang bagay na ito ay napakalakas, hindi ito masyadong kapaki-pakinabang sa kanya. Kung tutuusin,
aabutin ng daan-daang milyong taon para mapalago muna si Wuji. Sa kabutihang palad, hindi bababasa, ang walang hangganang ito ay magagamit upang maperpekto ang lumalamon na espasyo, at ang lumalamon na espasyo ay palaging hindi kumpleto, lalo na ang kapangyarihan ng batas, na kahit na kulang. Ngunit ngayon na walang hangganan, kung gayon, doon, maaaring lumago sa isang kompletong mundo. Gamit ang isang kaway ng kamay ni Yezuan, si Wuji ay pumasok sa lunok na espasyo. At sa pagkakataong ito, tapos na ang loto. Si Yezuan ay hindi naantala, ngunit lumakad patungo sa unang layer ng lungsod. Sa pagkakataong ito, nais niyang ganap na malutas ang lahat ng mga hinaing sa unang layer na ito. Oras na para sabihin na nawala ang Qinglonggang. Dahil ilang beses silang nang ahas na patayin si Yezuan, maaari din silang sirain ni Yezuan. Dahil sa susunod na pag-alis niya, si Yezuan ay pupunta sa pangunahing mundo at sisimulan ang tunay na pagsubok ng kanyang tagapag-alaga. Gayunpaman, bago bumalik si Yezuan sa lungsod, nakilala muna niya ang mga tao mula sa Qinglonggang. Lumalabas na pagkatapos marinig ng pinuno ng Qinglonggang na si Yezuan ay pumunta sa Dai Lianshuan, palagi siyang hindi mapalagay sa kanyang puso. Dai Lianshuan, iyon ay isang bawal na pag-iral. Nag-aalala siya na makilala ni Yezuan ang mga tao doon. Ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, naisip ko na ito ay imposible. Kung tutuusin, ang lakas ni Yezuan ay nasa kaharian lang ng God Emperor, kaya paano siya makakakilala ng isang tao mula sa Dai Lianshuan? Gayunpaman, ang pinuno ng Qinglonggang ay natatakot pa rin. Kung talagang may kakilala si Yezuan mula sa Dai Lianshuan, kung gayon siya ang mamamatay. Sa makatuwid, dinala ng pinuno ng Qinglonggang ang mga tao upang hanapin si Yezuan, upang patayin siya sa isang iglap. Sa kasamaang palad, ang bilis ni Yezuan ay napakabilis, at saan niya ito mahahanap? Dahil hindi ito mahanap, ang pinuno ng Qinglonggang ay walang pagpipilian kundi mag-iwan ng sapat na lakas tao, at kasabay nito ay nagbigay ng law order kay Yezuan. Kung matagpuan si Yezuan, kung gayon, kahit na ano pa, papatayin siya. Kaya naman, nang si Yezuan ay nakarating lamang sa gilid ng lungsod, nakatagpo na siya ng isang taong nakaharang sa daan. Well, ito ba si Yezuan? Hindi dapat mali, pare-pareho ang hitsura at kaharian. Kung gayon ano pa ang hinihintay mo, magpadala ka ng hudyat at tawagan ang mga tao para patayin siya. Nagutos na ang lider ng gang, mas mabuting pumatay ng 1,000 nang hindi sinasadya kaysa pakawalan si Yezuan. Sige, gawin natin. Sa isang hakbang, ilang miyembro ng Qinglonggang na gumagala lang, walang habas na inatake si Yezuan. Ding, siren alert, ang host ay nasa ilalim ng malakas na pag-atake. Tuldok tuldok tuldok, boom! Sa isang malakas na putok, ang walang pag-aalinlangan na si Yezuan ay direktang natamba. Dahil ang pag-ataking ito ay hindi nagbabanta sa buhay ni Yezuan, hindi na-activate ng system ang automatikong depensa. At si Yezuan mismo ay hindi inakala na siya ay tambangan dito, kaya natural na hindi siya handa. Sa makatuwid, ang palihim na pag-atake ng mga taong ito ay magiging matagumpay. Sa isang putok, si Yezuan ay direktang bumagsak sa isang bundok. Masasabing ang suntok na ito ay nagpagulo kay Yezuan. Damn, who dares to attack me, can't find death. Galit na galit si Yezuan, natatakot na kung siya ay ibang tao. Kung siya ay atakihin ng hindi maipaliwanag, siya ay magagalit. Nakakalungkot lang na ang mga taong ito ng Qinglonggang ay hindi man lang kinuha si Yezuan sa kanilang mga mata. Kahit na matapos marinig ang mga salita ni Yezuan, walang nagbigay pansin kay Yezuan, ngunit naglunsad ng bagong pag-atake. Mahigit 100 ng miyembro ng Qinglonggang ang sumugod kay Yezuan mula sa lahat ng direksyon. Damn, since you are courting death, then I will fulfill you. Nagalit din si Yezuan. Nilakad niya ang kanyang sariling paraan, ngunit ang mga taong ito ay nagpumilit na salakayin siya, at hindi sila umimik. Imposibleng isipin na si Yezuan ay napakadaling aibuli. Megatron, patayin mo sila para sa akin. Nagutos si Yezuan, at agad na lumipad ang Divine Slaughter Sword, at ang dalawang Divine Slaughter Sword ay dumating sa mga taong iyon sa isang iglap. Paf! Sa pamamagitan ng espada na tumusok sa puso, hindi man lang naintindihan ng isang miyembro ng Qinglonggang ang nangyari, ngunit natigilan siya nang makitang nasira ang kanyang pagkadyos.
Ito ay mga ordinaryong miyembro ng gang ng Qinglong Gang, kaya, gaano man sila kalakas, karamihan sa kanila ay mas mababa lamang sa paglilinang ng mas mababang God Emperor realm. Gusto ni Ye Zuan na patayin sila sa ilang segundo, na isang madaling bagay. Ang Excalibur ay patuloy na gumagala, at saan man ito magpunta, may madugong bagyo, at sa isang kisap mata, lahat ng miyembro ng Azure Dragon Gang ay napatay na. Gayunpaman, ito ay simula lamang ng kamatayan. Kung paanong pinatay ni Ye Zuan ang mga taong ito, mas maraming tao ang nagtipon sa di kalayuan. Kabilang sa mga taong ito ang mga miyembro ng Qinglong Gang, gayon din ang mga puwersang kaanib sa Qinglong Gang. Siyempre, may mga tao din na sumugod para patayin ang mataas na bonus ni Ye Zuan. Sa isang iglap, libu-libong tao ang lumitaw sa langit at sa ibabaw ng lupa. Haha, si Ye Zuan talaga. Basta papatayin mo siya, magkakaroon ng maraming reward ang Qinglong Gang. Huwag mo akong pagnakawan, itong si Ye Zuan, gusto kong pumatay gamit ang sarili kong mga kamay. Halika, patayin si Ye Zuan at kumita ng mga reward. Ang unang mga taong sumugod ay hindi ang mga tao mula sa Qinglong Gang, ngunit ang mga taong ito na nabaliw sa orihinal na kristal. Daan-daang tao, gaano man karami, ang sumugod kay Ye Zuan. Napakunot ang noo ni Ye Zuan sa sandaling iyon, narinig ang dagandong ng mga taong ito, hindi pa rin maintindihan ni Ye Zuan kung saan sila nanggaling. Since you want to court death, fine. Tutuperin kita. Biglang umungal si Ye Zuan, at ang Excalibur ay agad na sumabog sa isang sinag ng liwanag, na nahahati sa 10,000 sa isang iglap, tulad ng mga patak ng ulan, na bumagsak sa isang makapal na direksyon pababa. Boom! 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 Cough, cough, cough. Dugo ang tumalsik, tuod kung saan-saan. Isang galaw lang, nakapatay talaga si Ye Zuan ng daan-daang tao. Bagamat hindi malakas ang lakas nitong daan-daang taong ito, daan-daang sariwang buhay din sila. Sa isang iglap, walang tunog mula sa kampo ng Qinglong Gang. Namamangha ang lahat sa bangkay na tumutulo pa ang dugo pero manhid ang anit nito. Patayin! Dam, patayin mo yang lalaking yan. Biglang may sumigaw ng malakas, at kaagad, mas maraming tao ang sumugod kay Ye Zuan. Tahimik na tumingin si Ye Zuan sa mga taong iyon, at bahagyang itinaas ang kanyang kamay, hindi ako mamamatay tao, ngunit dahil bulag kang nanliligaw sa kamatayan, tutuperin kita. 6 na karakter na mantra, mamatay. Kabanata 2584, ang 6 na katotohanan ng horror. Kasunod ng mga salita ni Ye Zuan, sa isang iglap, marami sa mga taong sumusugod pa rin kay Ye Zuan ay nahulog sa lupa. At nang suriin ito ng katabi niya, nalaman niyang wasak na ang kanyang pagka-Diyos. Mamatay, mamatay, mamatay. Sa tuwing nakaturo ang kamay ni Ye Zuan sa isang direksyon, magkakaroon ng malaking lugar ng kamatayan. Ang pinakamahalagang bagay ay walang nakakaalam kung anong uri ng pag-atake ang naranasan ng mga nahulog na taong ito. Ang mga taong sumusugod sa harapan ay sobrang nasasabik kanina lang, ngunit sa sandaling ito, lahat sila ay tumigil, sila ay natakot. Natatakot mula sa kaibuturan ng aking puso. Dahil hindi nila alam kung ano ang nangyari, walang nagawa si Ye Zuan, ngunit itinaas lamang ang kanyang kamay, at mayroong isang malaking lugar ng kamatayan. Ang isang pakiramdam ng gulat at kawalan ng kapangyarihan ay kumalat sa puso ng lahat, kung anong uri ng pag-iral ang kanilang kinakaharap. Aba, bakit hindi niya kailangan gawin? Kailangan lang niyang ituro ang kanyang daliri saan man siya magpunta, at tiyak na mahuhulog ang tao. Umatras. Kapag ang unang tao ay umatras, mas maraming tao ang umaatras. Sa pagkakataong ito, daan-daang tao ang nagmamadaling lumabas, ngunit mahigit kalahati sa kanila ang nanatili sa daan upang maningil. Higit sa lahat, walang nakakaalam kung paano sila namatay. Dahil bukod sa nakikitang nasira ang pagka-Diyos, mahirap makakita ng anumang abnormalidad. Anong uri ng kapangyarihan ang maaaring? Nakakatakot, anong uri ng mahiwagang kapangyarihan ang maaaring kakaiba? Itinigil ni Ye Zuan ang kanyang mga aksyon at ginamit ang 6 na karakter na mantra ng maraming beses ng sunod-sunod, na isa ring malaking drain para kay Ye Zuan. Gayunpaman, naramdaman ni Ye Zuan na sulit ito. Ang mga taong ito ay halatang lahat ay kinulam ng Qinglong Gang. Si Ye Zuan ay talagang ayaw silang patayin, ngunit hindi nila alam kung ano ang dapat katakutin.
Hayaan lamang silang matakot, hahayaan silang tumigil. Kahit na kailangang buksan ang killing ring, umaasa si Yezua na ang mga taong pumapatay sa kanyang mga kamay ay pawang mula sa Qinglonggang. Ding, nag-prompt ang system, binabati kita sa host, kumpleto na ang 6 na character na mantra. Ding, ang system prompt, ang 6 na character na mantra ay matagumpay na na-promote. Ding, nag-uudyok ang system, binabati kita sa host, nakuha ang 6 na mantra. 6 na mantra, kabilang ang death word, injury, destruction, Dao, destruction, seal. Ang 3 salita ng kamatayan, pinsala, at pagkasira ay may parehong epekto tulad ng dati, ngunit ang nagbago ay ang salita, sirain, tatak. Ngunit sa sandaling ito, tamad si Yezua na suriin ang epekto ng 3 salitang ito, dahil kailangan itong patunayan ni Yezuan sa aktwal na pakikipaglaban. Sa sandaling ito, nang makitang ang 2 paratang ng mga taong gumagala na ito ay natalo ni Yezuan, sa wakas ay kumilos ang mga miyembro ng gang ng Qinglonggang. Sa sandaling ito, nakita ko ang isang elder ng Qinglonggang, na nasa mababang antas sa matataas na Diyos, at sumugod kay Yezuan kasama ang daan-daang miyembro ng Qinglonggang. Espada, liwanag, tibak, anino, kinang. Sa isang iglap, nagkaroon ng hindi mabilang na pag-atake sa kalangitan. Ang mga pag-atake na ito ay napakabilis at, sa parehong oras, napaka-brutal. Para bang pinipigilan si Yezuan sa isang galaw. Itinaas ni Yezuan ang kanyang mga mata at tiningnan ang hindi mabilang na pag-atake sa kanyang harapan, ngunit mahinang sinabi, 6 na katotohanan, sira. Path. Nang sabihin niya ito muli, si Yezuan ay talagang samuka ng isang subo ng dugo. Lumalabas na ang pressure na ipakita ang 6 na mantra na ito ay masyadong malaki, at kahit na maipakita ito ni Yezuan, kailangan niyang magbayad ng malaking halaga. Sa sandaling ito, ang subo ng dugo na ito ang pinakamagandang patunay. Gayunpaman, ano nga ba ang kapangyarihan ng sumpang salitang ito? Sa boses ni Yezuan, na-activate na ang kapangyarihan ni Zuan Ao. Sa simula, tila walang nangyari, at patuloy pa rin ang pag-atake patungo kay Yezuan, at ang mga miyembro ng Qinglonggang ay walang kahit kititing na abnormal. Ngunit sa isang kisap mata, nagbago ang lahat. Naglaho, wala na ang lahat, tahimik, na para bang lahat ay kung ano ang dapat. Ang hindi mabilang na mga pag-atake ay nawala lahat, at ang mga sa Qinglonggang ay nawala na rin, ngunit may mga taong matulungin na nalaman na ang lugar ay nagbago ng kulay. Ito ay mapusyaw na pula. Pulang dugo. Ang lugar na iyon, sa ilalim ng mga salita ni Yezuan, ay ganap na nawasak at hindi nakikita, at ang lahat ay naagna sa pinaka-primitive na estado. Boom! Biglang tumunog ang isang napakalaking pagsabog. Kasabay ng malakas na ingay na ito, isang alon ng hangin ang biglang sumabog. Lumalabas na hindi ito walang tunog, ngunit ang pag-atake ay masyadong malakas, kaya ang tunog ng pag-atake ay pinigilan pa rin hanggang sa ito ay sumiklab sa sandaling ito. Dahil sa malalakas na alon ng hangin, maraming tao ang nakaramdam ng hindi matatag sa kanilang mga paa, ngunit ang pinakamahalagang bagay ay ang madugong amoy sa mga alon ng hangin ng kamatayan. Iyan ay daan-daan. Ang daan-daang miyembro ng Qinglonggang ay lumabas na lahat ay naging blood. Mist. Anong klaseng kapangyarihan ito? Bakit kakaiba at makapangyarihan? Ang ilang mahiyain na mga tao ay nahulog pa sa lupa sa takot, ang kanilang mga mukha ay sobrang putla. Sa oras na ito, pabayaan na lang sila, maging si Yezuan ay medyo nabigla. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napakalakas ng 6 na mantra pagkatapos ng promosyon. Isang salita lang, nililinas pa rin ito ang lahat ng mga kaaway sa loob ng isang tiyak na saklaw. Kung may makakaligtas sa ilalim ng pag-ataking ito, ang elder lang na iyon. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang mga elder ng Asher Dragon Gang ay labis ding natakot. Ngayon lang niya napansin na may abnormal na nakakatakot at delikadong atmosphere sa harapan niya, kaya tumigil siya sa pag-usad, pero ngayon alam niya na ang paghinto niya ay talagang nagel iligtas sa kanya. At, kahit nawala siya sa puso ng pag-ataking iyon, ito ay miserable. Sa sandaling ito, ang matanda ay may dugo sa buong katawan, at isang nakakatakot na atraksyon ang biglang dumating. Kahit na siya ay labis na maingat, hindi pa rin niya naiwasan ang yue ng pag-atake. Tila hinihigop siya ng atraksyong iyon sa hindi kilalang bangin.
Kung hindi dahil sa katotohanan na ang elder na ito ay isa ring mababang antas at pinakamataas na Diyos, siya ay bumagsak na ngayon. Sa sandaling ito, ang matanda ay tahimik na nakatayo sa lugar. Sa pamamagitan lamang ng pagkakaroon ng gayong malapit na pakikipag-ugnayan sa kamatayan ay malalaman niya kung gaano siya natatakot sa kamatayan. Bahagyang tumingin si Yesuan sa mga taong nasa harapan niya, naghihintay siya, naghihintay sa pagdating ng pinuno ng Qinglonggang. Dahil naniniwala si Yesuan na dahil determinado ang pinuno ng Qinglonggang na mamatay mag-isa, talagang imposibleng ipadala ang maliliit na hipon na ito para mamatay. Bagamat hindi pa nakapasok si Yesuan sa Supreme Divine Sovereign ngayon, hindi lang siya ang Divine Venerable Realm na unang pumasok sa Source Secret Realm. Naghihintay si Yesuan, naghihintay na lumitaw ang pangunahing Panginoon. Siyempre, kung ang mga taong ito ay ignorante, kung gayon ay walang pakialam si Yesuan na patayin sila. Tahimik, tanging simoy ng hangin ang humahaplos. Si Yesuan ay sobrang nasuspine sa hangin. Sa kanyang harapan, ang libu-libong tao na natipon ng Qinglonggang ay lumabas na walang nang ahas na humakbang pasulong, at kahit ilang tao ay hindi man lang tumingin kay Yesuan, ginamit ni Yesuan ang kanyang sariling lakas upang ang mga taong ito ay makakita lamang mula sa malayo. Kabanata 2585 ang Chaos Swordsman ay nagpapakita ng kapangyarihan. Gusto pa rin ng ilang tao na maging kamukha ni Yesuan, ngunit tumingin lang si Yesuan sa direksyon na iyon, at sa sobrang takot nila ay pinagpawisan sila ng malamig. Hanggang ngayon, mukhang walang ginawa si Yesuan, ngunit nang iwagayway niya ang kanyang kamay, daan-daang tao ang nahulog. Sa ganoong kalakas na lakas, sino ang maglalakas loob na pukawin ito? Si Yesuan ay naghihintay, tahimik na naghihintay, at ang libu-libong tao ay naglakas loob lamang na maghintay kasama si Yesuan. Sa wakas, dumating na ang taong hinihintay ni Yesuan. Gayunpaman, ang ikinasimangot ni Yesuan ay sa pagkakataong ito, hindi lang ang pinuno ng Qinglonggang, kundi pati na rin ang may-ari ng lungsod. Mukhang sa pagkakataong ito, lahat ng mga powerhouse sa buong unang palapag ay nagtipon. Sumimangot si Yesuan, kung talagang makakaharap niya ang napakaraming malalakas na lalaki, walang pagkakataong manalo si Yesuan. Gayunpaman, imposible para kay Yesuan na umatras ngayon. Gusto niyang makita kung ano ang gustong gawin ng mga taong ito. Sa sandaling ito, unang lumabas ang pinuno ng Qinglonggang, nakasimangot sa mga tuod sa buong sahig. Pinatay mo sila. Ang pinuno ng Qinglonggang ay nagtaas ng ulo at tumingin kay Yesuan. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Nakikita lang ng kahit sino ang galit niya, acting lang. Ang lahat ng ito ay orihinal na inayos niya, at bukod pa, ang mga patay ay mga ordinaryong miyembro lamang ng gang, at ang pinuno ng Qinglonggang ay walang dahilan para magalit ng labis, maliban kung ang kanyang galit ay naghahanap ng dahilan para sa kanyang sarili. Sa katunayan, kasama ang pinuno ng Qinglonggang at ang may-ari ng lungsod, nagkaroon ng party nang pumunta si Yesuan upang maglaro ng Dilianshuan. Isang paksa lang ang tinalakay sa party na iyon, at iyon ay si Yesuan. Ayon sa kanilang naisip, kung si Yesuan ay talagang kamag-anak ni Dai Lianshuan, kung gayon ang bagay na ito ay magiging medyo nakakalito. Sa makatuwid, ang gustong pumatay kay Yesuan ay hindi lamang ang pinuno ng Qinglonggang, kundi pati na rin ang may-ari ng lungsod. Ang Dilianshuan ay isang lugar na hindi nila pinanggahasan na pukawin. Ngunit sa parehong oras, si Dai Lianshuan ay walang pakialam sa kanilang mga gawain. Sa makatuwid, na parang default, halos walang contact sa pagitan ng dalawang panig. Sa sandaling ito, ang hitsura ni Yesuan ay espekulasyon nila na gusto ni Yesuan na gamitin ang kapangyarihan ni Dai Lianshuan para saruan ang unang palapag. Ninakawan sila ng kanilang mga interes. Sa makatuwid, nang iminungkahi ng pinuno ng Qinglonggang na patayin si Yesuan, lahat ng mga taong ito ay sumang-ayon kaagad, at kahit hindi sila pumayag, pinili nilang pumayag. Dahil sa kanilang mga puso, ang immortalidad ni Yesuan ay hindi maiiwasang maging isang malaking salot. Sa sandaling ito, ang pinuno ng nagwawalang bahala nagang ang unang nagsalita, at ang iba ay natural na hindi lumalapit. Tumingin si Yesuan sa pinuno ng Qinglonggang, at walang pakialam na sinabi, "Ano ang problema, ayaw mo ba sa buhay ko? Nandito ako, huwag mag-atubiling pumunta at kunin ito."
Sumimangot ang pinuno ng Qinglonggang, at medyo hindi siya sigurado sa gustong gawin ni Ye Zuan. Pagkatapos ng lahat, ang kasalukuyang pagganap ni Ye Zuan ay talagang medyo kakaiba. Boy, gusto mo na bang mamatay? Well, I'll do it for you. Ano pa kayong lahat, sumugod sa akin at patayin siya. Ang pinuno ng Qinglonggang ay umungal, wala siyang nagawa, ngunit inutusan ang mga ordinaryong miyembro ng gang sa paligid na gawin ito. Dahil, ang pinuno ng Qinglonggang ay nag-aalala rin sa paghahanda ni Ye Zuan. Sa kanyang opinyon, kahit na si Ye Zuan ay isa ng high-level God Emperor, hindi siya kwalipikadong hamunin siya, kaya natural, iniisip niya na maaaring isang katulong si Ye Zuan. Sa sandaling ito, inutusan niya ang mga ordinaryong miyembro ng gang na sama-samang sumugod. Ang ginawa niya ay imbestigahan ang mga detalye ni Ye Zuan at alamin kung talagang may mga reinforcement si Ye Zuan. Gayunpaman, ang ikinagulat ng pinuno ng Qinglonggang ay walang sinuman ang tumyupad sa kanyang mga utos. Noon, itong mga gang members na agad nagagalaw kapag narinig nila ang sarili nilang salita, pero ngayon, walang gumagalaw. Laking gulat ng pinuno ng Qinglonggang. Dapat mong malaman na ang mga miyembro ng Qinglonggang ay palaging nambubuli sa palengke, at hindi pa sila nakakita ng sinuman na matatakot. Ang Ye Zuan na ito ay maaaring kakaiba, ngunit hindi siya dapat matakot sa kanyang mga tao. Kaya sa sandaling ito, bahagyang ipinikit ng leader ng gang ng Qinglong ang kanyang mga mata, tumingin sa kanyang mga nasasakupan, at galit na sinabi, "Hindi mo ba narinig ang sinabi ko?" Maraming miyembro ng gang ng Qinglong ang nanginginig ang mga binti. Siyempre, alam nila ang mga pamamaraan ng leader ng gang at hindi nila sinusunod ang utos ng pinuno ng gang, kaya sila ay kahabag-habag. Gayunpaman, nakita nila sa sarili nilang mga mata ang pagiging kakaiba ni Ye Zuan, kaya paano sila mangangahas na gumalaw ng basta-basta. Sa sandaling ito, ang mga miyembro ng gang na ito ay nasa dilema din. Sa isang banda, nariyan ang kakaibang Ye Zuan, at sa kabilang banda, sila ang kanilang mga gang master. Wala talaga silang choice. Ayaw mo bang mamatay? Biglang umungal ang pinuno ng Qinglonggang. Ito ang unang pagkakataon na may sumuwi sa kanyang mga utos, at hindi isa o dalawa, ngunit halos lahat ng tao dito. Nang marinig ang galit ng leader ng gang, isang elder na nakatayo sa likod ng pinuno ng Qinglonggang ay agad na umungal, "Hayaan mo akong pumatay. Patayin si Ye Zuan." Dapat gantimpalaan ang leader ng gang. Sa 2 at 3, may kaunting mga miyembro ng gang na sumunod. Bagamat punong-puno sila, sumunod naman sila, ngunit mas marami ang hindi gumagalaw. Kumunat ang noo ng pinuno ng Qinglonggang. Hindi niya alam kung bakit naglakas loob ang mga miyembro ng gang niya na sumalungat sa gusto nila ng ganito. Pero hindi nagtagal, naintindihan niya. Ang layunin ni Ye Zuan sa ngayon ay ang pinuno ng Qinglonggang, ang may-ari ng lungsod at iba pa. Paano mabibigyang pansin ni Ye Zuan ang mga miyembro ng gang na ito? Gamit ang kanyang kamay, ang Chaos Sword Attendant ay nagmamadaling lumabas. Ang Chaos Sword Attendant, ang Absolute Stealth Ability, ay talagang hindi isang bagay na makikita ng pinuno ng Qinglonggang at ng iba pa. Kaya sa sandaling ito, ang kanilang nakita ay isang kakaibang eksena. Nakita ko na ang mga sumugod kay Ye Zuan ay pinugutan ng ulo. Ang pinakamahalagang bagay ay ang proteksyon ng katawan ng banal na liwanag sa kanilang mga katawan ay walang ripple sa lahat. At sa harap nila, mayroong iba't ibang mga supernatural na kapangyarihan na umaatake. Gayunpaman, ito ay kakaiba na ang ulo ng lahat ay nawawala. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari, ngunit muli, hayaan ang mga katulong na iyon na madama kung ano ang takot. Sa sandaling ito, isang miyembro ng gang ang lumapit sa pinuno ng gang ng Qinglong nang may matinding pag-iingat, at ibinulong sa pinuno ng gang ng Qinglong ang nangyari sa kanila. Sa pagkakataong ito, hindi nakasimangot ang pinuno ng Azure Dragon Gang, ngunit masasabing mayroon ng maitim na ulap sa kanyang mukha. Nakatulong na kaya si Dai Lianshuan sa batang ito? Hindi lamang ang pinuno ng Qinglonggang ang nag-iisip ng ganito, ngunit lahat ng tao ay ganito ang iniisip. Pagkatapos ng lahat, ito ay masyadong kakaiba. Hanggat ang taong sumugod kay Ye Zuan ay direktang pinatay, o naging ambon ng dugo, kahit sa pagkakataong ito, ang ulo ay nawala ng walang dahilan. Naging mahirap para sa kanila na maunawaan kung ano ang nangyayari. For a time, ang powerhouses,
kasama ang leader ng Qinglong Gang, ay wala nang nang-ahas na gawin ito dahil matatakot din sila. Masyado silang na-pressure ni Dai Lianshuan. Napakalaki na hindi sila maglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Hindi, ang batang ito ay hindi dapat tumanggap ng tulong ni Dai Lianshuan. Paanong ang mga tao ni Dai Lianshuan ay naging napakalihim at walang lakas ng loob na magpakita? Alam mo, si Dai Lianshuan, kahit isang utusan, ay gustong pumatay sa akin, at iba pa. Madali lang, ano pang paraan ang ginamit ng batang ito? Kabanata 2586 na ganap na pagdurog. Ang Panginoon ng lungsod na matagal nang hindi nagsasalita sa wakas ay nagsalita, at ang kanyang mga salita ay nakilala rin ng lahat. Sa katunayan, kung ito ay talagang tao ni Dai Lianshuan, kung gayon hindi niya dapat itago ang kanyang sarili ng ganito. Hayaan mong makilala ng matanda ang batang ito, gusto kong makita kung ano ang ibig sabihin niya. Biglang tumayo ang isang matandang lalaki mula sa likuran ng Panginoon ng lungsod. Isang powerhouse ng mas mababa sa mga kataas-taasang Diyos. Masasabing tiyak na may isang malakas na tao na may lakas na pumatay kay Yezuan. Habang nagsasalita, ang taong ito ay sumugod na kay Yezuan. Gayunpaman, nanatiling hindi gumagalaw si Yezuan at tahimik lang na nanunood. Dahil alam ni Yezuan na hanggat hindi nakikita ang Chaos Swordsman, wala ni isa sa kanila ang maaaring maging kalaban ng Chaos Swordsman. Ang kakayahang maging ganap na hindi nakikita, kasama ng espesyal na kakayahang maging immune sa lahat ng mga batas, ay nagbibigay sa Chaos Swordsman ng hindi maisip na lakas. Maliban na lang kung posibleng mahanap siya at gumawa ng mga depensa, paano makaliligtas ang sinuman sa ilalim ng palihim na pag-atake ng Chaos Sword Attendant? Pagkatapos ng lahat, karamihan sa mga tao ay umaasa sa batas ng banal na liwanag upang protektahan ang kanilang mga katawan. Gayunpaman, ang Chaos Swordsman ay immune sa anumang kapangyarihan ng batas. Nangangahulugan ba na ang mga taong ito ay kaharap lamang ang Chaos Sword Servant ng walang anumang pagtatanggol? Gusto mo bang umasa sa laman para labanan ang pag-atake ng Chaos Swordsman? Ito ay halos imposible, dahil ang Chaos Swordsman ay mayroon ding isa pang katangian, iyon ay, ang pisikal na pag-atake ay napakalakas. Ang nakakatakot na Chaos Swordsman, masasabing hanggat hindi siya natagpuan, ay katumbas ito ng isang pag-iral na walang solusyon. Napakalakas na pag-iral, natatakot ako na ang sistema lang ang makakalabas nito. Kung tutuusin, ang nililinang ng lahat ay ang kapangyarihan ng batas. Paanong ang sinuman ay magiging immune sa kapangyarihan ng batas? Magsanay lamang ng kakayahang pisikal na pag-atake. Ang matanda ay sumugod kay Yezuan, ngunit sa kasamaang palad, siya ay nahulog ng hindi nakakagawa ng ilang hakbang. Sa pagkakataong ito, napakalapit na kahit na ang dugo ay halos tumalsik sa leader ng gang ni Qinglong at sa iba pa. Kumalat na rin sa mga powerhouse na ito ang kakaiba at walang katulad na aura. Sa sandaling ito, napagtanto ng mga powerhouse na ito ang dahilan kung bakit ang Qinglong Gang ay hindi nang ahas na humakbang pasulong. Sobrang nakakatakot, sobrang kakaiba. Maaaring hindi masyadong posible ang kamatayan, at least, maraming tao dito na hindi natatakot sa kamatayan, ngunit ang susi ay kung hindi ka man lang marunong mamatay, patay ka na medyo nakakatakot. Sa sandaling ito, hindi ba't ganito lang ang mga taong ito? Hindi man lang nila naiintindihan kung bakit sila namatay. At paanong hindi matatakot ang mga buhay na tao? Umalis ka dito. Ang Panginoon ng lungsod ay umungal, at isang napakalakas na puwersa ang lumabas kaagad mula sa kanyang katawan. Ang kapangyarihang ito ay naging isang sinag ng liwanag at mabilis na kumalat sa paligid. Ang liwanag na ito ay isang uri ng mahiwagang kapangyarihan na lubos na ipinagmamalaki ng may-ari ng lungsod. Dahil ang liwanag na ito ay hindi lamang may malakas na kakayahan sa pag-atake, ngunit maaari ding pagsamahin sa espiritual na kahulugan, upang saan man dumaan ang liwanag, anumang hininga ng buhay ay hindi makatakas sa induction ng master ng lungsod. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, nabigo ang Panginoon ng lungsod. Hindi sa hindi natatakpan ng liwanag ang Chaos Swordsman, ngunit dahil ang Chaos Swordsman ay hindi naapektuhan ng liwanag na ito. Ang liwanag ay tumawid sa Chaos Sword Attendant, at ang mararamdaman ng may-ari ng lungsod ay parang isang bato, walang hininga ng buhay. Sa tabi mismo ng pinuno ng Qinglong Gang,
Isang elder na nakatayo sa tabi niya ay biglang pinugutan ng ulo. Dapat mong malaman na ang elder ay nanunood pa rin kay Yezuan kanina, at hindi siya gumawa ng anumang pag-iingat. Sa pagkakataong ito, sapat na ang takot ng leader ng gang ng Asher Dragon. Pagkatapos ng lahat, sa ganoong kalayuan, ang isa sa kanyang mga matatanda ay namatay doon, ngunit siya ay naging walang pagkakaiba. Kung hindi siya natatakot, imposible. Biglang, si Yezuan, na hindi gumagalaw, ay kumilos, hakbang-hakbang, naglakad patungo sa leader ng gang ng Qinglong at iba pa. Alam ni Yezuan na ngayon na siya ay nasa nakaraan, walang sino man ang manggahas na magkaroon ng kahit kaunting pagbabago sa kanya. Siyempre, kung meron man, papatayin agad ang Chaos Sword Servant. Masasabing hanggat hindi natuklasan ang Chaos Sword Servant, ang buhay ng mga taong ito ay nasa kamay ni Yezuan. Hanggat may iniisip si Yezuan, kung gayon, kung ito ay ang pinuno ng gang ng Qinglong o ang may-ari ng lungsod, walang duda na sila ay mamamatay. Dahan-daang naglakad si Yezuan patungo sa harapan, ngunit tila tinatapakan niya ang puso ng mga taong ito. Masasabing sobrang kabado ang mga taong ito, dahil ang mga pamamaraan ni Yezuan ay masyadong kakaiba, dahil ang kapangyarihan ni Yezuan ay walang pag-aalinlangan. Walang nang ahas na gumamit ng kaharian para sukatin ang lakas ni Yezuan. Dahil ang lakas ni Yezuan ay hindi masusukat ng kaharian. Alam mo, hindi man lang nila nakitang ginawa ito ni Yezuan, ngunit napakaraming tao ang namatay, kabilang ang maraming makapangyarihang matatanda. Sa makatuwid, naiintindihan ng lahat na si Yezuan ay binabantayan ng isang misteryosong puwersa, o na si Yezuan ay may mahiwagang paraan, sapat na upang patayin ang sinuman sa kanila. Ikaw, anong gusto mo? Ang pinuno ng Qinglong gang ay labis na kinabahan, at ang kanyang buong katawan ay nagniningning sa lahat ng uri ng panlaban na sinag ng liwanag, ngunit hindi niya alam na ang Chaos Sword Attendant ay nasa kanyang tabi, kahit na sa loob ng kanyang nagtatanggol na sinag ng liwanag. Ang pagpatay sa kanya ay isang pag-iisip lamang ni Yezuan. Sabi mo, anong gusto ko? Tumingin si Yezuan sa pinuno ng Qinglong gang at mahinang nagtanong. It's not the first time you've attacked me, right? Ikaw ang nagpadala sa akin para patayin ako noon, and today, you mobilized so many strongmen and your subordinate, not to kill me, don't you think, or do you want to welcome me? Bahagyang tumingin si Yezuan sa pinuno ng Qinglong gang. Ngayon, ang taong ito ay dapat mamatay. Boy, inaamin ko na ang galing mo. Pero wag mong kakalimutan, ang daming malalakas dito. Mahirap ba? Gusto mo pa bang lumaban sa napakarami nating kapangyarihan ng isang tao? Matapang na sinabi ng pinuno ng Qinglong gang kay Yezuan. Gayunpaman, ngumiti si Yezuan, ang malakas, bakit wala akong nakitang malakas? Kasunod ng mga salita ni Yezuan, ang pinuno ng Qinglong gang ay naramdaman lamang na parang umiihip ang hangin, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, isang popping sound ang narinig sa tabi niya sa parehong oras. Nang lumingon siya para tingnan, nalaman niyang ang mga elder na kabilang sa kanyang Qinglong gang ay namatay na sa sandaling ito. Ikanaway ni Yezuan ang kanyang kamay, at ang hindi mabilang na Qiankun rings ay direktang lumipad patungo sa kanya, at pagkaraan ng ilang sandali, sila ay kinuha ni Yezuan. Sa paggawa ng lahat ng ito, napakaswol ni Yezuan. Wala kahit katiting na depensa. Ang mga powerhouse na sinasabi mo ay mga bangkay. Matapos matanggap ang Qiankun ring, tumalikod si Yezuan at sinabi sa leader ng gang ng Qinglong. Ang leader ng gang ng Qinglong ay tila naramdaman na siya ay nanlalamig sa kanyang buong katawan, na dahil siya ay natakot kay Yezuan. Dahil naiintindihan ng kasalukuyang leader ng gang ng Qinglong na gusto siyang patayin ni Yezuan ng madali. Pagkatapos ng lahat, ang mga matatandang iyon, kahit na mas mahina kaysa sa kanya, ay hindi masyadong marami. Gayunpaman, lahat sila ay napatay sa isang iglap ng walang kahit katiting na ingay, kaya hindi siya natakot. Kabanata 2587 Pagpugot at Pagsupil. Ang pinuno ng Qinglong gang ay gustong humingi ng awa, ngunit siya ay naging pinuno ng gang sa mahabang panahon, ngunit hindi niya maibuka ang kanyang bibig nang humingi siya ng awa. Kaya, nagtanong na lang siya, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Tumingin si Yezuan sa pinuno ng Qinglong gang, ngunit tumawa ng malakas, ano ang gusto kong gawin? Dapat kong itanong ito sa iyo, o sabihin, ano ang gusto mong gawin sa akin, pagkatapos ay gusto kong gawin ito ng tama.
Ano ang ginagawa mo? Ako, wala akong gustong gawin sa'yo. Natakot ang pinuno ng Qinglonggang, ngunit ang sinabi niya sa sandaling ito ay tila kulang sa kumpiyansa. Tulad ng para sa may-ari ng lungsod at iba pa, sa sandaling ito, sila ay lubhang natatakot. Sobrang nakakatakot, ang eksenang iyon ay talagang nagpahirap sa kanila na hindi matakot. Mahigit 100 makapangyarihang tao sa Supreme Divine Sovereign Realm ang aktwal na tinanggal sa kanilang mga ulo ng isang misteryosong puwersa ng sabay-sabay. Paanong hindi sila matatakot sa tagpong ito? Kung tutuusin, sa antas nila, hindi naman kailangan na putulin ang ulo, kahit basag pulbos na ang katawan, pero hanggat nandyan pa ang kaluluwa, hanggat hindi nabasag ang Diyos, may paraan para mabuhay muli. Gayunpaman, ang mahiwagang puwersang ito, habang pinuputol ang ulo ng target, ay pinatay din ang kaluluwa ng target at nadurog ang Diyos ng target. Napakakilabot at kakaibang kapangyarihan, paanong hindi sila matatakot, paanong hindi sila matatakot. Biglang tumalikod ang isang malakas na lalaki at gustong tumakas. Sa kasamaang palad, sa sandaling kumilos siya, ang kanyang ulo ay nahulog na mula sa kanyang katawan, at ang walang ulo na bangkay lamang ang umusad ng kaunting distansya. Sinabi ko bang pwede kang pumunta? Itinaas ni Yezuan ang kanyang ulo at tumingin sa mga taong iyon sa direksyon ng City Master. Ang tono ay puno ng di malabag na lakas. Walang sumagot, dahil walang nang ahas magsalita. Gayunpaman, muling sinulyapan sila ni Yezuan at patuloy na tumingin sa pinuno ng Qinglonggang. I'll give you 2 options. Smash your own godhead yourself, para maiwasan mo ang sakit, kung hindi, ako na mismo ang gagawa. Bahagyang sinabi ni Yezuan, ngunit ang mga salitang ito ay napakalupit, para durugan ang sarili nilang pagka-Diyos. Sino ba talaga ang makakagawa nito? Yezuan, huwag kang masyadong lumayo. Bagamat inaamin ko na mayroon kang mahusay na paraan, kung ako. Tumalsik ang dugo, ngunit ang pinuno ng Qinglonggang ang binabantayan ng banal na liwanag, at ang isang braso ay direktang humiwalay sa katawan. Paano kung ikaw? Sige na, okay lang, mas marami pa akong oras. Mapaglarong tiningnan ni Yezuan ang pinuno ng Qinglonggang. Mukhang hindi pa nakikita ng lalaking ito ang sitwasyon, ngayon na, at gusto pa niyang banta si Yezuan. Tiniis ng pinuno ng Qinglonggang ang sakit ng putol na braso, ngunit hindi na siya ng ahas na magsalita muli. Nakakalungkot, magsalita man siya o hindi, ngayon, nagpa siya si Yezuan na huwag siyang pakawalan. Mukhang gusto mong gawin ko to, so well, enjoy your death journey. Sa mga salita ng Night Patrol, ang kabilang braso ng pinuno ng Azure Dragon Gang ay direktang humiwalay sa katawan. At pagkatapos, mayroong hindi mabilang na mga pag-atake. Ang bawat pag-ataking ito ay hindi nakamamatay, ngunit nag-iiwan lamang ng sugat sa katawan ng pinuno ng Azure Dragon Gang. Gayunpaman, tiyak na dahil dito ang sakit sa katawan at ang gulat sa isip ay naging mas nakakatakot. Sa sandaling ito, ang mukha ng pinuno ng Qinglonggang ay sobrang baluktot. Hindi dahil ayaw niyang atakihin si Yezuan. Sa katunayan, nang mawalan siya ng unang braso, naglunsad siya ng ilang pag-atake kay Yezuan. Gayunpaman, ang kakaiba ay ang kanyang pag-atake ay tila naharang ng isang hindi nakikitang puwersa, at hindi maabot ang tagiliran ni Yezuan. Biglang itinaas ni Yezuan ang kanyang kamay. Ano ang gusto niyang gawin? Maraming tao ang nag-iisip ng ganito sa kanilang mga puso. At ang pinuno ng Qinglonggang ay lalong nataranta, dahil alam niyang kung gumawa ng anumang galaw si Yezuan, tiyak na sa kanya ito ididirekta. Oo naman, ang layunin ni Yezuan ay ang pinuno ng Qinglonggang. Sa sandaling ito, ang pinuno ng Qinglonggang ay nakadama ng isang mahiwagang kapangyarihan at patuloy na sinusubukang kunin ang kanyang pagka-Diyos. Ito ay isang labis na hindi komportable na pakiramdam, na parang may isang kamay na gustong bunutin ang kanyang puso ng buhay. Gayunpaman, ang kapangyarihang ito ay nakatutok sa Diyos ng pinuno ng Qinglonggang. Nahubaran ang pagka-Diyos. Ito mismo ang pamamaraan ng paghuhubad ng Diyos na taglay ni Yezuan, ngunit hindi pa ito ginamit ni Yezuan. Ngayon, sinusubukan ni Yezuan na haburin ang pagka-Diyos ng pinuno ng Qinglonggang. Ang pinuno ng Qinglonggang ay nataranta, ngunit siya ay walang magawa. Bagamat kanya ang pagka-Diyos, paano niya makokontrol ang pagka-Diyos? Ngunit walang nakakaalam tungkol dito,
na parabang ang pagka-Diyos na iyon ay bahagi ng kanyang katawan, ngunit ito ay walang iba kundi iyon. Ang pagka-Diyos na ito ay sadyang hindi sinasabing kayang kontrolin ng Panginoon. Sa walang katulad na gulat ng pinuno ng Qinglonggang, ang kanyang pagka-Diyos ay binunot ni Yeshua ng buhay. Nang makita ang kanyang pagka-Diyos na hinuberen ng kanyang sariling mga mata, ang pakiramdam na iyon ay alam lamang ng pinuno ng Qinglonggang. Habang nahuhubad ang Diyos, ang iba't ibang puwersa sa paligid ng ulap sa paligid ng pinuno ng Qinglonggang ay unti-unting nawala. Maya-maya, bumagsak siya sa lupa. Siyempre, kapag nadikit siya sa lupa, pinapatay siya. Hindi. Yezuan, hindi ka dapat mamatay, dapat kang mamatay. Malakas na nagmura ang pinuno ng Qinglonggang, ngunit sa kasamaang palad, ito lang ang magagawa niya. Pagkatapos ng lahat, hindi alam kung mamamatay si Yezuan o hindi, ngunit kailangan niyang mamatay. Then, next, it's your turn, Lord City Lord. Nagpadala ka na ng mga tao para subaybayan ako, ano ang gusto mo sa akin? Para sa Panginoon ng lungsod na ito, si Yezuan ay walang gaanong galit sa pinuno ng Qinglonggang. Ngunit kinailangan din ni Yezuan na supilan ang Panginoon ng lungsod, dahil kung umalis si Yezuan sa pangalawang kaharian at pumunta sa pangunahing kaharian, kung gayon ang luho-luho at ang kanilang kaligtasan ang magiging pinakamalaking alalahanin ni Yezuan. Yezuan, sa tingin ko ay maganda ang pakikitungo ko sa iyo. Ngayon, posible bang gusto mo rin akong patayin? Tumingin ang Panginoon ng lungsod kay Yezuan. Kahit na nakita ng Panginoon ng lungsod ang lakas ni Yezuan sa kanyang sariling mga mata, hindi siya magiging mapusok at walang isip gaya ng pinuno ng Qinglonggang. Bukod dito, sa puso ng Panginoon ng lungsod, naniniwala rin siya na wala siyang ginawang anumang bagay para patayin si Yezuan. Siyempre, maliban ngayon, sa katunayan, nang pumunta siya dito ngayon, napatay na niya si Yezuan. Hindi, nagkamali si Lord City Lord, natural na hindi kita papatayin, ibigay mo ang mga pira-piraso ng pagka-Diyos mo, baka kailangan kong umalis minsan, kaya kailangan kong protektahan mo ang ilang tao para sa akin, kapag bumalik ako, ikaw ang mga fragment ng Godhead ay natural na ibabalik sa iyo. Bahagyang sinabi ni Yezuan, ito ang layunin ni Yezuan. Sa katunayan, walang ginawa ang may-ari ng lungsod para saktan si Yezuan. Gayunpaman, upang mahulog sa kanila, pansamantalang makuha lamang ni Yezuan ang mga fragment ng Diyos ng may-ari ng lungsod. Sumimangot ang City Lord pero may choice ba siya? Sa puso ng may-ari ng lungsod, dahil madaling haborin ni Yezuan ang pagka-Diyos ng pinuno ng Qinglonggang, tila hindi imposibleng haborin ang mga fragment ng kanyang pagka-Diyos. Okay, promise ko sa iyo. Ngayong naisip ko na, hindi nag-atubili ang Panginoon ng lungsod, at direktang sumang-ayon. Kabanata 2588, nagising ang guro. Hindi nag-atubili ang City Lord na direktang ibigay ang mga fragment ng kanyang pagka-Diyos. Ikanaway ni Yezuan ang kanyang kamay at inalis ang pagka-Diyos, at pagkatapos ay nagsabi, sa sandaling ito, wala akong gustong itago. Sa pagkakataong ito, hindi na ako magtatagal sa mundo, kung hindi dahil may mga kaibigan pa ako rito, siguro, umalis na ako. Napagtiisan ko na ang lahat ng iyong maliliit na aksyon noon, ngunit hindi ko inaasahan na sa pagkakataong ito, ang Qinglonggang ay magpapakilos ng mga tao upang kabkuban ako, kaya hindi ko ito matiis, at hindi ko ito matitiis. Mula ngayon, sa palagay ko ang Panginoon ng lungsod sa unang palapag ay kailangang baguhin. Mga tao, dahil alam mo na si Dai Lianshuan, dapat mo ring malaman na ang pangunahing mundo ay hindi maaaring magdulot ng ibang bagay, para hindi ka mag-isip ng ibang bagay, kaya't hindi ka maaaring magdulot ng ligtas na pag-iisip, para hindi ka mag-isip ng ibang bagay pinugutan kayong lahat. Ang tono ng pananalita ni Yezuan ay napaka-flat, ngunit sa pandinig ng malalakas na taong iyon, ito ay parang isang mapurol na kulog. Sa kanilang antas, natural na alam nila ang sinabi ni Yezuan tungkol sa pangunahing mundo at sa pangalawang mundo. Naiintindihan ko rin na ang pangunahing mundo ay ang kanilang hindi matamo na pag-iral. Masasabing kahit na mataas ang kanilang cultivation base, kung gayon, para sa mga tao sa pangunahing mundo, ito ay isang pag-iral lamang na maaaring maalis sa kalooban. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na nila kung bakit ang kaharian ni Xuanming ay mas mababa kaysa sa kanila, ngunit napakasimpleng patayin sila.
Lubos silang nanghihinayang ngayon, nagsisisi na pukawin si Yezuan. Dapat mong malaman na kung maaari silang magkaroon ng isang relasyon sa mga tao sa pangunahing mundo, kung gayon ang mga benepisyo na maaari nilang makuha ay hindi maisip. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nasa harap na nila ang pagkakataon, ngunit hindi nila ito pinahalagahan. Ang susunod, masasabing hindi na kailangang sabihin pa. Matapos mahulog si Yezuan, si Mikong, at ang tatlong anak na babae ni Feiyan ay naayos na, sila ay direktang pupunta sa pangunahing mundo. Dahil napakalinaw ni Yezuan sa kanyang puso, imposible para sa may-ari ng lungsod at iba pa na gumawa ng anuman sa kanila. Bilang karagdagan, ang tatlo sa kanila ay may maraming mga mapagkukunang kristal sa kanilang mga kamay. Sa makatuwid, ang pagpapabuti ng kanilang lakas ay natural na napakabilis, at hindi ito magtatagal para sa kanila. Magagawa nitong mabilis na mapabuti ang base ng paglilinang, at natural na walang takot. Gayunpaman, nang dumating si Yezuan sa pangunahing mundo, natigilan siya nang makitang wala talagang labanan dito. Ang tinatawag na pagsubok ay talagang sinusuportahan ng hindi mabilang na mga mapagkukunan, at ito ay sapat na upang makumplito ang pagsasanay sa loob ng tinukoy na oras. Masasabing para kay Yezuan, wala man lang pressure. Ang mga tagapag-alaga ay iba sa mga nag-utos at iba pa. Ang bilang ng mga tagapag-alaga ay maliit, ngunit ang mga mapagkukunan na maaaring mamaster ay napakalaki, kaya ito ay maghihintay hanggang sa dumating si Yezuan sa pangunahing mundo. Ngunit nagulat siya nang makitang, sa katunayan, wala talagang napakaraming bagay, at halos walang limitasyon ang mga mapagkukunan. Siyempre, ito ay may kaugnayan lamang sa labas ng mundo, ngunit para kay Yezuan, ang mga mapagkukunan ay medyo hindi pa rin sapat. Pagkatapos ng lahat, umaasa siya sa paglunok upang mapabuti ang kanyang kaharian, na 100,000 primordial divine crystals, at maaari itong lumunin sa isang kisap mata. Pagdating niya sa pangunahing kaharian, napagtanto ni Yezuan na walang gaanong mga tagasubok ng tagapag-alaga, at sa pagbibilang sa kanya, mayroon lamang 100 tao sa kabuuan. Kung ikukumpara sa ibang puwersa, napakaliit talaga nito. Sa 100 katao na ito, 12 tao lamang ang pipiliin bilang mga tagapag-alaga, at ang iba ay magiging mga tagasunod ng mga tagapag-alaga na ito. 100 tao ang pumili ng 12 tao, ang posibilidad ay napakababa, ngunit kumpara sa iba pang puwersa, ang posibilidad ay napakataas. Bukod dito, ang pinakamahalagang bagay ay ang mga tagapag-alaga ay may sensinang nilinang, na ginagawang kahit na ang mga hindi nakapasa sa pagpili sa mga daang taong ito ay lubos na makapangyarihan. 500 taon sa isang kisap mata. Sa loob ng 500 taon, sinusubukan ni Yezuan ang kanyang makakaya upang makakuha ng mga mapagkukunan, subukan man o ipagpalit ang pinagmulang kristal mula sa ibang tao, ang ginagawa niya ay upang mabilis na makuha ang pinagmulang kristal. Sa loob ng 500 taon, hindi pa nakaalis si Yezuan sa pangunahing mundo. Siyempre, napakayaman din ng mga natamo niya. Sir, ito na po ang quota niyo for this month, please accept it. Isang puppet ang dumating sa labas ng kuweba ni Yezuan. Hindi tulad ng iba, pinili ni Yezuan na buksan ang kanyang kuweba sa isang kuweba. Ang mga puppet ay napakapopular sa pangunahing mundo. Pagkatapos ng lahat, mayroon lamang 100 trialist, 12 tagapag-alaga, at wala pang 1,000 tagapaglingkod sa pangunahing mundo. Sa makatuwid, ang mga puppet ay madalas na gumagawa ng mga bagay. Gumawa rin si Yezuan ng ilang puppet para pagsilbihan siya, at isa na doon ang puppet na ito. Tumango si Yezuan, at sa kaway ng kanyang kamay, ang kota para sa buwang iyon, 10,000 origin divine crystals, ay nilamon niya lahat. Naghihintay ng 1 buwan, ngunit naghihintay lamang ng ganoong pagkakataon na lumunok. Siyempre, ang mga benepisyo ay napakalaki. Ding, ang sistema ay nagudyok, ang host ay nakalusot, ang kasalukuyang kaharian, ang mas mababa sa kataas-taasang Diyos na Emperador. Tulad ng para sa pagpasok sa mas mababang antas ng Supreme God Emperor. Bahagyang kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Yezuan. Dahil ang mas mababang antas na Supreme God Emperor ay kumakatawan sa pagkumpleto ng paglilitis. Walang grado sa pangunahing kaharian, at ang bawat kaharian ay maaari lamang hatiin sa 3 grado, itaas, gitna at ibaba.
At ang inferior Supreme God Emperor ang pinakamababang kinakailangan para makapasa sa paglilitis. 500 taon ng pag-urong ay sa wakas ay tapos na, nakakainip at nakakainip, ngunit ang ani ay napakayaman. Naglakad si Yezuan patungo sa labas, sa pagkakataong ito, papunta na siya sa tuktok ng kaluwalhatian. Ang tuktok ng kaluwalhatian ay ang pangalan ng isang mahusay na bulwagan. At doon, ang punong tanggapan ng buong tagapangalaga. Sa katunayan, kasing aga ng 100 taon na ang nakalipas, naglabas ng utos ang Brilliant Top na ganap na magpakilos. Panginoon ng Diyos, gumising ka. Gayunpaman, para sa pagkakaroon ng antas ng Panginoon ng Diyos, kahit na ito ay paggising lamang, ito ay isang mahabang proseso. Ang tagapangalaga ay binabantayan ng Panginoon ng mga Diyos. Gayunpaman, maaari lamang itong masubaybayan, at walang ibang magagawa, dahil ang Panginoon ng Diyos ay may ganap na pagtatanggol sa paligid niya bago siya ganap na magising, at walang puwersa ang makakasira nito. Maliban kung ang apat na ultimate artifact ay maaaring tipunin ng sama-sama, sa kasamaang palad, paano ang apat na ultimate artifacts ay madaling tipunin. Marahil ngayon, si Yezuan lang ang may pagkakataon, dahil habang lumalakas ang lakas ni Yezuan, talagang natuklasan niya na may misteryosong kapangyarihan sa kanyang katawan. Ang kapangyarihang ito ang iniwan ng Chaos Forbidden. Sa pamamagitan ng mahiwagang kapangyarihang ito, si Yezuan ay nagkaroon ng hindi maipaliwanag na koneksyon sa Chaos Band, at habang lumalakas ang lakas ni Yezuan, ang pakiramdam na ito ay lalong naging halata. Bagamat hindi alam ni Yezuan kung para saan ito, o kung paano ito magiging kapaki-pakinabang sa kanya, hindi talaga maiwasan ni Yezuan. Ang kapangyarihang naiwan ng Chaos Band ay hindi isang bagay na kayang kontrolin ni Yezuan. Hindi nagtagal, dumating si Yezuan sa tuktok ng kaluwalhatian, ngunit nalaman na ang tuktok ng kaluwalhatian ngayon ay medyo kakaiba. Noong nakaraan, ang 12 tagapangalaga ay karaniwang nagbabantay sa isang panig, at mahirap magtipon. Gayunpaman, ngayon, hindi lamang ang 12 tagapangalaga, kundi maging ang pinakamahusay sa mga tri-A-list ay tinawag na. Obviously, this time, may nangyari na. Oo naman, nang lumayo si Yezuan, narinig na niya ang tunog ng mga pag-uusap na nagmumula sa loob. Gising na si Lord, pwede bang maupo na lang ako? Hindi, may kakayahan ang Panginoon na sirain ang langit at wasakin ang lupa, at hindi kalaban ang lumaban sa atin. Higit pa rito, ang nag-utos ay sumuko na sa Panginoon. Kung tayo ay sumalakay sa pamamagitan ng puwersa, tayo ay pupugutan lamang ng ulo. Gusto ng mga orderer na magtayo ng bagong mundo, ngunit hindi nila alam na ang layunin ng dominasyon ay gawing kaguluhan ang lahat, kaya dapat silang matigil. Hindi mo ba gustong makitang gumuho ang mundo? Huwag kalimutan ang iyong mga responsibilidad. Kabanata 2589, Creation Master. Si Yezuan ay nakikinig sa labas, ngunit nalaman na ang 12 tagapag-alaga ang nagkaroon ng hindi pagkakasundo. Nararamdaman ng ilang tao na dapat nilang labanan hanggang kamatayan ng Juggernaut. Ang iba, gayunpaman, ay nararamdaman na hindi sila ang mga kalaban ng Dominant. Tahimik na nakinig si Yezuan, gayunpaman, alam na niya ang tungkol sa mga gawin ng mga tagapag-alaga na ito. Ang mga tagapag-alaga na ito, bago magdesisyon ng isang bagay, ay palaging magkakaroon ng pagtatalo, at kapag ang bilang ng mga tao sa isang panig ay marami, pagkatapos, lahat sila ay walang kondisyon na susunod sa pinag-isang utos. Tiyak na, pagkaraan ng 3 araw, ang panig na nagpasyang pumunta sa digmaan ay nagwagi, at ang mga sumalungat dito ay agad na nagpasya kung paano at saan lalaban. Bagamat si Yezuan ay na-promote na bilang isang tagapag-alaga, hindi pa siya opisyal na tagapag-alaga. Kung tutuusin, mayroon lamang 12 tagapag-alaga, at para sa iba, maaari lamang silang ituring bilang mga reserbang puwersa. Ang kahusayan ng tagapag-alaga ay napakataas, at sa sandaling ang mga opinyon ay pinag-isa, sila ay direktang kukunan ng walang kalahating sandali ng pag-aalinlangan. At lahat, kabilang si Yezuan, ay nakatanggap din ng utos na pumunta sa larangan ng digmaan ng sabay-sabay. Nang makita ni Yezuan ang Panginoon ng Diyos sa unang pagkakataon, talagang naunawaan niya ang kakilakilabot ng guro na ito, hindi pa banggitin ang anupaman, sabihin lamang na ang lakas ng boses ng Panginoong ito ay sapat na upang matakot ang hindi mabilang na mga tao. Si Yezuan at ang iba pa, sa oras na ito,
ay tumatawid sa kawalan, at nasa ilalim ng kanilang mga paa ang malawak na Divine Realm Continent. At hindi kalayuan sa kanilang tabi ay ang Origin Secret Realm. Kahit na, nakikita pa rin ni Yezuan ang mga lihim na kaharian na may mga bituin. Lumalabas na ang mga lihim na kaharian na iyon na orihinal na misteryoso at hindi na matagpuan, kapag ang lakas ay umabot sa kataas-taasang Diyos Emperador at tunay na nakontrol ang kapangyarihan ng batas, na tumitingin mula sa kawalan, makikita na sila ay talagang naayos na, ngunit dahil sa kapangyarihan ng batas, hindi nila mahanap ang kanilang lokasyon at lokasyon. Kung walang mastering ang kapangyarihan ng batas, mahirap makita ang lahat ng ito. Siyempre, pinagkadalubhasaan na ni Yezuan ang kapangyarihan ng batas ngayon, hindi sa pamamagitan ng paghiram, kundi sa pamamagitan ng direktang pagkontrol dito. Sa pangkalahatan, para sa bawat kapangyarihan ng batas, maaari lamang magkaroon ng isang controller ng batas sa parehong oras, kaya napakaliit ng bilang ng mga tao sa Supreme God Emperor Realm. Upang makamit ang karunungan ay upang makuha ang pagkilala sa lahat ng mga batas, at sa parehong oras ay magagawang gamitin ang lahat ng kapangyarihan ng mga batas, at kahit na direktang bawiin ang taong kumokontrol sa mga batas ng pagkakakilanlan. Ang Panginoon ng Diyos ay hindi magagapi. Ito ang nagkakaisang pagkakaunawaan ng halos lahat noon, dahil sila ang mga Panginoon ng panig na ito ng mundo. Gayunpaman, kapag nais ng Panginoon ng Diyos na wasakin ang mundo, kung gayon dapat siyang hindi magagapi. Sa sandaling ito, may 10,000 tao ang nasuspine sa paligid ng Panginoon ng Diyos. Sila ang order, sa gilid ng tagapag-alaga, kakaunti lang ang tao. Ang pagkakaiba sa lakas ay napakalaki na kahit si Yezuan ay hindi alam kung ano ang magiging laban na ito. Ngunit alam ng lahat na ito na ang huling labanan, at kung matalo ka, masisira ang lahat. Kahit na ito ay si Yezuan, ito ay hindi maiiwasang maging isang sakuna. Walang nagsalita, dahil hindi naman kailangan. Biglang isinakripisyo ng 12 tagapag-alaga ang kanilang mga sandatang mahika, ngunit sa pagtataka ni Yezuan, talagang 3 sa kanila ang nagsakripisyo ng kanilang mga sandatang mahika, na Chaos Forbidden. Hindi gaano, ito ay isang pekeng lamang, hindi isang tunay na Chaos Forbidden. Biglang, parang may naintindihan si Yezuan, ang dahilan kung bakit may 12 tagapag-alaga lang, at laging 12 na lang ang natitira, marahil ay dahil sa 12 magic weapon na ito. Ang mga mahiwagang armas na ito ay dapat gawin lahat sa pamamagitan ng pagmumix sa 4 na ultimate artifact. Dahil hindi naman talaga sila ang ultimate artifact, naghanda sila ng 3 set. Gayunpaman, kahit na ito ay isang pekeng ultimate artifact, ito ay tiyak na isang pagpino ng kakanyahan sa pagitan ng langit at lupa, at ito ay ang limitasyon na magkaroon ng gayong 3 set. Atake, biglang may umalingongaw na boses. Sa pagitan, libu-libong orderly ang biglang sumugod kay Yezuan at sa kanila. Ang bawat isa sa mga orderlies na ito ay nagtataglay ng walang katulad na malakas na lakas, kahit na ito ang pinakamababa, at mayroon din itong paglilinang ng Supreme God Emperor. Sa sobrang nakakatakot na lakas, masasabing wala talagang magic weapon power, natatakot ako, hindi naman talaga kalaban ang 12 tagapag-alaga. Gayunpaman, sa sandaling ito, nakita ko ang mga mahiwagang sandata sa mga kamay ng mga tagapag-alaga na iyon, at isang maliwanag na ilaw ang sumabog. Ang liwanag ay napakaliwanag, at ito ay mabilis na napalitan ng liwanag, na nagmamadali patungo sa mga maayos. Tahimik, ang mga nasa ayos ay nawala sa kawalan. Ang kapangyarihan ng takot na ito ay hindi maisip. Mamatay, biglang kumilos ang isa sa pinakamalakas sa mga orderlies, at sa biglaang pagwagayway ng kanyang kamay, ito pala ay isang sulok ng mundo na bumagsak patungo sa tagapag-alaga. Mundo, kitang-kita pa ni Yezuan ang gulat at kawalan ng kakayahan ng mga tao sa mundong iyon. Gayunpaman, ang mundo ay may kumpletong istruktura ng mga batas. Sa madaling salita, ang suntok na ito ay talagang isang kumpletong hanay ng mga pag-atake sa batas. Sayang naman kahit ito ay walang silbi. Dahil ang kapangyarihan ng 12 magic weapons ay hiniram mula sa kapangyarihan ng 4 na ultimate artifacts. Tumayo ka, biglang, isang tinig ang nagmula sa kadiliman, at ang boses na ito ay ipinadala sa loob ng 9 na araw sa isang iglap. Maging ang mga nasa lihim na kaharian ay nagulat na tumingin sa pinanggalingan ng tunog na may kainahinala.
At sa harap ng mga mata ni Yezuan, nagkaroon ng mas kakaibang pagbabago, para lamang makita iyon mula sa kawalan, mula sa di mabilang na mga lihim na kaharian, mula sa God Realm Continent, isa-isang binawi ang liwanag ng bituin, at pagkatapos ay mabilis na namuo. Panginoon ng mga Diyos, Juggernaut Clone. Ang Panginoon ng Diyos ay walang pisikal na katawan, at isang pangunahing bola ng liwanag lamang tulad ng ambon, ngunit maaari siyang magkatawang tao sa anumang anyo at maglakbay sa anumang mundo kung gusto niya. Sa sandaling ito, pinapatawag niya ang lahat ng mga clone na iniwan niya sa mundo. Ang mga doppelganger na ito ay naiwan sa kanyang paglalakad sa mundo, at kasabay nito, sila rin ang kanyang mga nakakalat na puwersa. Si Yezuan ay tumingin sa lahat ng ito ng may pagkamangha, masasabing ang kapangyarihan ng Panginoon ng Diyos ay nagulat sa kanya ng walang katulad. Bigla, sa katawan ni Yezuan, ang mahiwagang puwersang iyon ay talagang handang gumalaw, na parabang ito ay sesabog na sa katawan ni Yezuan. Ano ang nangyayari? Alam ni Yezuan na ang misteryosong kapangyarihang ito ay naiwan ng Chaos Forbidden, ngunit bakit, nagkaroon ng pagbabago? Ding, alarm alarm, ang katawan ng host ay binago ng hindi kilalang puwersa. Ding, alarma, alarma, nawawala sa system ang mga pribilehiyong kontrolin ang katawan ng host. Ding, alarma, alarma, tukuyin ang pagkamatay ng host, isagawa ang pinakahuling plano ng pagkawasak. Ding, nakansela ang plano, nakita ang katawan ng host. Anong nangyayari? Tahimik na nakinig si Yezuan sa mga senadoryas ng system, dahil wala man lang ginawa si Yezuan ngayon, at hindi niya masabi na wala siyang nararamdaman, ngunit ang sistema ay hindi maipaliwanag na isang grupo ng mga senadoryas. Ano ang nangyayari? Biglang tumunog sa tabi niya ang tinig ng Panginoon ng mga Diyos. Ikaw ang Panginoon ng paglikha. Ano ang sitwasyon? Napatulala si Yezuan dahil hindi niya talaga maintindihan kung ano ang nangyayari. Biglang naramdaman ni Yezuan na ang mga hindi pamilyar na alaala ay lumitaw sa kanyang alaala. Ito ay isang lalaki, isang higanti, at sa parehong oras, isang babae. Siya ay gumagala sa mundo, maingat na inaalagaan ang lahat sa kaganapan. Binago niya ang buong buhay at binigyan sila ng espiritualidad. Ang mga pares ng iskarlote na mata, ang mga tao, mga hayop, at mga nilalang na maaari lamang makipaglaban sa pamamagitan ng likas na hilig, sa wakas ay nagkaroon ng kamalayan at nagsimula ng kanilang paglilinang. Nang maglaon, hinamon niya ang awtoridad ng pinuno at natalo pa niya ang pinuno sa isang punto. Kabanata 2570, ang huling kabanata ng banal na kaharian. Ang digmaang ito ay tumagal ng 300 milyong taon. Nawasak ang lahat ng bagay sa mundo, ngunit ang Panginoon at ang babaeng ito lamang ang natitira. Ang Panginoon ng Diyos ay namamatay, na parang mamamatay siya anumang oras. Biglang lumingon ang babae at nakita ang mundong winasak niya, lumingon para tingnan ang Panginoon ng Diyos, ngunit itinigil ang lahat ng labanan, at bamantong hininga ng walang magawa, ito pala ay pinagkaaitan ang Panginoon ng Diyos ng kalahati ng kapangyarihan nito at muling hinuhubog ang mundo, at siya mismo ay nagkatawang tao din sa apat na ultimong artifact. Ang panahong ito ng alaala ay biglang sumanib sa katawan ni Yezuan. Nagulat si Yezuan, nataranta, walang magawa, at natakot. Si Yezuan ay nalilito, inosente, determinado. Nagtatago pa pala ng ganoong sikreto ang pinagmulan ng mundo. Hindi nakakagulat na ang Panginoon ng mga Diyos, dahil siya ang guro, ay bumagsak pa rin, dahil ang time-beginning Lord ay nawalan na ng kalahati ng kanyang kapangyarihan. Kapag ang kalahati ng kapangyarihan ay bumalik sa katawan ng Panginoon ng Diyos, maaari itong ituring na isang tunay na guro. Hindi katakataka na ang kasalukuyang Panginoon ng Diyos ay gustong wasakin ang lahat, dahil gusto niyang mabawi ang kapangyarihang nauukol sa kanya. Sa kasamaang palad, siya ay nagmamadali kaya nakalimutan niya ang pagkakaroon ng Creation Master. Ang tagapamahala ng lumikha ay nawalan din ng halos lahat ng kanyang kapangyarihan. Ngunit pagkatapos ng lahat, mayroong apat na ultimate artifact na umiiral. Lahat, ganito ba? Walang magawang umiling si Yezuan, hanggang sa sandaling ito ay talagang naiintindihan niya ang pinagmulan ng mundong ito. Nakuha mo na ang kapangyarihan ng Heirloom Master, papatayin kita. Dumagundong. Biglang, kasama si Yezuan bilang sentro, isang mundo ang biglang umikot, hindi ito isang ilusyon, ngunit isang tunay na mundo,
at sa parehong oras, hindi mabilang na mga tao ang sumugod kay Yesuan. Iyan ay higit sa $1 bilyong. Kasabay nito, naramdaman ni Yesuan na nawalan siya ng buong lakas. Bawian. Ito ay ang pag-agaw ng kapangyarihan ng soberanya ng Diyos. Gayunpaman, sa sandaling ito, naramdaman ni Yesuan na isang puwersa ang mabilis na umuusbong sa kanyang katawan. Siya ang nagtatag. Ito ay isang espesyal na founding force na pinalamutian ng 4 na ultimate artifacts. Ang kapangyarihang ito ay nangangailangan ng anumang suporta upang maipanganak ang lahat. Ay collapse. Gumuho ang mundo at nawala ang lahat. At sa tabi ni Yesuan, ang 4 na ultimate artifact ay mabilis na na-condense. No way, matagal nang wala ang creator, bakit lalabas ka pa? Mabilis na nag-condensed ang 4 na ultimate artifact, at pagkaraan ng ilang sandali, isang babaeng may napakagandang anyo ang na-condense. Masasabing sino mang may buhay na nilalang sa panahong iyon ay mahihirapang kumawala kapag nakita niya ito. Gayunpaman, ang babae ay tumingin kay Yesuan na may ngiti, at pagkatapos ay sumugod patungo sa Panginoon ng mga Diyos. Sumabog ang ilaw. Gayunpaman, kapag nawala ang liwanag, ito ang magiging Panginoon ng Diyos at ang Panginoon ng paglikha. Yun lang. Hindi inakala ni Yesuan na handa siyang ipaglaban ang kanyang buhay, ngunit ito ay magwawakas ng hindi maipaliwanag. Hindi kaya nawasak ng ganito ang Panginoon ng Diyos. Natigilan ang lahat, at hindi makapag-react ang lahat, masyadong kakaiba ang sitwasyon ngayon. Tingnan mo, ang ilang mga tao ay sumigaw sa pagkagulat dahil nakita nila na sa paligid ni Yesuan, ang mga sinag ng liwanag ay patuloy na dumadaloy patungo kay Yesuan. Ito ay ang kapangyarihan ng batas, ang kapangyarihan ng hindi mabilang na mga batas. Ang batas ay kinikilala si Yesuan. Hindi, o sa halip, ito ay ang tagalikha master, ang kapangyarihan ng batas bilang pagkilala sa mga tagalikha master. Dahil ang katawan ni Yesuan ay may kapangyarihan pa rin ng heirloom master. Wala na lahat, tila nawala na rin ang katawan ni Yesuan. Ang mayroon kay Yesuan ay walang iba kundi isang ideya para kontrolin ang lahat. Mali, biglang nalaman ni Yesuan na ang mga batas sa kanyang katawan ay hindi perpekto. Mukhang maraming kapangyarihan ng batas ang nawawala. Biglang inangat ni Yesuan ang kanyang ulo at tumingin sa kawalan. Tamang-tama, ang Panginoon ng Diyos ay hindi nawala. Sa sandaling ito, ang liwanag ay muling namuo, at ang Panginoon ng Diyos ay muling nagpakita. Damn the creation master, how dare you deprive me of my power? Pag-agaw ng kapangyarihan. Biglang napagtanto ni Yesuan, lumabas pala na ang kanyang kapangyarihan ay nagmula sa Panginoon ng Diyos, hindi nakakagulat na ang kanyang kapangyarihan ay hindi kumpleto, dahil mayroon pa ring bahagi ng kapangyarihan sa Panginoon ng Diyos. Sa pagtingin sa 4 na ultimate artifact sa tabi niya, hindi maipaliwanag na nalungkot si Yesuan sa kanyang puso. Dahil itong creator na isang beses pa lang siyang nakilala, binigyan niya talaga ang sarili niya ng ganoong kalaking pagkakataon, pero nawala agad. Sa katunayan, marahil ang creation master, simula nang matuklasan niya si Yesuan, ay nagkaroon na ng ganoong plano. Pagkatapos ng lahat, si Yesuan ay may ganap na batas na pangangatawan. Ang ganitong uri ng pangangatawan ay hindi isang bagay na mayroon ang lahat. Natatakot ako na mula noong unang beses na nakilala ni Chaos Ban si Yesuan, na plano na niya ang lahat ngayon. Damn it, you damn it. Wasakin mo ako. Bigla, sinigawan ng Lord of the Gods si Yesuan, at kasabay nito, ang lahat sa paligid ni Yesuan ay mabilis na gumuho, maging ang isang quasi-guardian sa tabi niya ay naging maliit na liwanag ng bituin at nawala. Napakalaking kapangyarihan. Natigilan si Yesuan nang makitang ang lahat sa paligid niya ay mabilis na nabasag, ang espasyo ay nabasag, ang oras ay nabasag, ang lahat ay mabilis na nabasag. Biglang nagtaas ng kamay si Yesuan. Ang lahat sa paligid ay naibalik sa isang iglap. Pagkasira at pagpapanumbalik, si Yesuan at ang Panginoon ng Diyos ay talagang pinagkadalubhasaan ang dalawang matinding kapangyarihan. Sa madaling salita, kayang sirain ng Panginoon ng Diyos ang lahat, gayunpaman, kayang ibalik ni Yesuan ang lahat. Gayunpaman, tila walang limitasyon ang gayong labanan. Kung magpapatuloy ang ganitong uri ng labanan, sa katunayan, walang resulta. Mabilis na nag-isip si Yesuan sa kanyang puso. Sell you.
Ano ang gagawin upang masil ang taong ito? Biglang tumingin si Yezuan sa 4 na ultimate artifact, dahil iniwan ng Creation Master ang 4 na ultimate artifacts, kung gayon, ito ay dapat magkaroon ng kanilang papel. Mabilis na naalala ni Yezuan, at sa wakas, sa kaibuturan ng kanyang memorya, natagpuan niya ang isang malabong alaala, na hindi kabilang sa alaala ni Yezuan, isang malinaw na reporter tungkol sa pinakahuling sikreto ng 6 na karakter na mantra at ang 4 na ultimate artifact. Walang hanggang tatak, itinaas ni Yezuan ang kanyang ulo at tumingin sa Panginoon ng mga Diyos, ngunit iniisip niya ang guro ng mundo. Maaaring alam na talaga ng Panginoon ng mundo ang lahat tungkol sa kanyang sarili, at dinala pa niya ang kanyang sarili dito. Kung hindi, bakit nagkataon lang? Ang buong batas na pangangatawan, ang 6 na karakter na mantra, tila ang lahat ng ito ay pinasadya para kay Yezuan na maglagay ng walang hanggang selyo na ito. Nilingon ni Yezuan ang kanyang ulo at tumingin sa isang tao sa malayo. Isa itong matandang lalaki, at siya rin ang taong minsang nagdala kay Yezuan sa Kunlun Divine Domain, ang master ni Mizuan. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Yezuan ay nakatingin sa kanya, hindi dahil sa kanya bilang isang tao, ngunit dahil sa kanyang bloodline. Mga alay na kumukulo. Ang taong ito ay may espesyal na bloodline, ngunit sa mga mata ni Yezuan, isa lang ang gamit, at iyon ay sakripisyo. Ang lahat ay tila naayos na sa kalahati ng daan. Tama, tadhana na. Ang kapalaran ay hindi kapangyarihan ng batas, tulad ng swerte, ito ay hindi. Tiyak, ngunit ito ay tila umiiral. Sa sandaling ito, ang puso ni Yezuan ay hindi maipaliwanag na kalmado, dahil tila naramdaman niya ang isang espesyal na kaharian, isang transcendent na kaharian. Sa isang pagwagayway ng kanyang kamay, ang dugo ng matanda ay biglang binawi ni Yezuan, at pagkatapos, ang mga dugong ito ay mabilis na napalitan ng mga sinag ng liwanag sa hangin. Ang mga sinag ng liwanag na ito ay nagtagpo sa isang porma sayon, ngunit patuloy na hinihimok ni Yezuan ang kanyang lakas patungo sa porma sayon. Sandali lang, at parang matagal na. Biglang nawala ang porma sayon. Gayunpaman, ang Panginoon ng mga Diyos ay natigilan ng malaman na ang lahat ng kanyang kapangyarihan ay nabuklod. Walang hanggang selyo, walang hanggang selyo. Iyan ang katotohanan. Dahan-daang naglakad si Yezuan patungo sa harapan, at mabilis na umalis ang lahat. Dahil ang lakas na ipinakita ni Yezuan ay masyadong nakakatakot. Anong gusto mong gawin? Ang Panginoon ng Diyos ay namangha, siya ang walang hanggang Panginoon, ngunit ngayon siya ay nasa ipinagbabawal na lugar ng mortalidad. Kinasusuklaman niya sa kanyang puso, kinasusuklaman ang lumikha. Sayang naman na kahit anong galit mo ay wala kang magagawa. Maaari kang mamatay. Itinaas ni Yezuan ang kanyang kamay, at direktang nahulog ang Divine Sword. Dumagundong. Sa pagitan ng langit at lupa, hindi mabilang na mystical powers ang dumagsa kay Yezuan, at lahat, nasaan man sila, lahat ay nakadama ng hindi maipaliwanag na pang-api. Ang Divine Realm Continent, hindi mabilang na mga lihim na kaharian, at mga walang laman na nilalang ay nakahandusay sa lupa sa sandaling ito. Kasi, may bago na silang owner. Ang taong ito ay si Yezuan. Ding, pinapatay ng host ang Lord of the Divine Realm, ginagantimpalaan ang Key of Devouring, at maaaring i-upgrade ang system.